Good morning, classmates. Good morning, Sir Emerdine. First of all, I introduce myself. My name is Ryan Christopher B. Montalban. I'm Elizabeth Mayang. I'm Kelly Gonzalez. I'm Sunny Barreda. We are Group 4. We discuss about examining the author's main arguments and point of view. Kasama na rin dito ang katipunan at pag-ibig sa tinubuang lupa. The 1896 Philippine Revolution led by Andres Bonifacio and his katipunan aimed for freedom and detachment from colonial masters influenced by various texts and motives. Ang Philippine Revolution ay nitayo noong 1896 led by Andres Bonifacio, kasama dito ang kanyang mga katipunan. Kaya po nila ito itinayo ang the Philippine Revolution para po sa kalayaan ng ating bansa. To the poem titled Pag-ibig sa Tinubuang Lupa written by Andres Bonifacio was one of the contents of the first ever issue of Katipunan on March 1896. So, dibuhat na ni Andres Bonifacio on March 1896. For the Filipino people, Andres Bonifacio's poem, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, inspire us to unite and fight for Philippine independence. The poem specifically mentions the erosion of nationalism among his fellow countrymen. Para sa mga mamamayang Pilipino, ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Nabanggit sa tula ang pag-uho ng nasyonalismo sa ating mga kababayan. In this regard, this part a sense of patriotism among us, encouraging us to band together and protect the Filipinos' right to self-determination from Spanish control. Sa bagay na ito, pasiklab siya ng damdaming magabayan sa atin, na naghikayat sa atin na magkaisa at diktahan ang karapatan ng mga Pilipino sa sariling pagpapasya mula sa kontrol ng mga Espanyol. Andres Bonifacio was the Supremo of Katipunan, o siya ang leader ng Katipunan. Pinanganak si Andres Bonifacio noong November 30, 1863 sa Manila. At namatay naman siya noong May 10, 1897 sa Mount Buntis, Philippines. Was a Philippine patriot, founder, and leader of the Naturalism Katipunan Society, who instigated the revolt of August 1896 against the Spanish. So, Emily Jacinto quoted the value that every Katipunero had carried with them at all times. You know, and his Jacinto's teaching of Katipuneros and Katipunan, or something called Kantila. So, siya na nag-ulo sa mga Katipunero na bufight sa freedom, para makadumas sila sa ilahang kalayaan o makakuha sila sa ilang kalayaan. Emilio Jacinto Dizon, born on December 15, 1875 and died on April 16, 1899. Also known as Utak ng Katipunan, he joined the Katipunan in 1894 and became
Bonifacio's trusted friend and advisor. Si Emilio Jacinto ay mo ipanganak December 15, 1875. Kaya namatay April 16, 1899. Also known as Utak ng Katipunan. Kaya sumali siya sa Katipunan o 1894. Naging guro at kaibigan ni Bonifacio. Emilio Jacinto. He founded the Katipunan newspaper, Kalayaan, whose first issue came out in January 1805. He was one of the heroic figures in the Philippines. Si Emilio Jacinto ay itinatag at idinagdag ng pahayag Katipunan ng Kalayaan. Ang unang issue ay lumabas noong January 1805. At siya din ay mga heroic figures sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po ng heroic figures ay mga taong walang pag-iimbot na nagbigay tagapangalaga at kapaitan sa iba. Doon na po nagtatapos ang aming reporting. Maraming salamat po. Pwede ba tingkat? Tingkat na tingkat.